Kahit nasa malayo, kitang-kita niya ang malaking ngiti ng babae na gumuguhit sa mukha nito. Ubod din ng kapalang puting make-up nito na pumapantay sa puti nitong damit. Nakaharang ito sa daan palabas. Makailang ulit na nga niya itong ginamitan ng busina ng sasakyan pero ayaw nitong umalis sa kinatatayuan. Napilitan na lamang siyang lumabas ng kanyang kotse para lapitan ito. Ngunit pagkababa pa lamang niya, may nasilayan siyang kagimbal-gimbal. Oras na naman na! Imbes na sumaya ay na-bad trip lamang si Bea sa family reunion na pinuntahan. Ang mga tsismosang tita ba naman niya ay question siya kung bakit nakarating na lang siya ng edad na 30 ay hindi pa siya nag-aasawa. Sinasayang lang daw niya ang pagkababae niya kung hindi lang din siya maghahanap ng magiging kabiyak ng kanyang puso. Tinakot pa nga siya na magiging miserable raw ang buhay niya kapag tumanda siyang nag-iisa at dalaga. Pinagtawanan pa nga siya ng mga ito at pinamuka sa kanya na masyado raw siyang nagpapamaria Clara sa panahon ngayon kahit hindi naman na daw talaga uso yun. Gusto pa sanang mag-stay ni Bea roon at enjoyin ang magandang view ng resort pati na rin ang mga pagkain. Pero nag-decide siyang wag na lang. Paano ba naman, nawalan na rin siya ng gana. Yung paraan din kasi ng pananalita ng kanyang mga tita ay hindi mukhang nagbibiro. Seryosong seryoso talaga at parang gusto pang palabasin na maling-mali ang ginagawa niyang iyon sa kanyang sariling buhay. Kung may lakas lang siya ng loob kanina, sasagutin niya ang mga ito na ano naman ang mali sa ginagawa niya. Anong mali sa mas gusto niyang unahing makaipon muna para sa sarili niya at kapag financially stable na siya, doon pa lang niya papasukin ang komplikadong mundo ng pag-aasawa. Ayaw kasi niyang iasa lahat sa isang lalaki ang ikagaganda ng buhay niya. Ang gusto niya ay meron din siyang sariling hawak na pera at ipon para mabuhay ang kanyang sarili at syempre para matulungan na rin ang kanyang mapapangasawa. Naniniwala kasi siya na hindi lang dapat lalaki ang kumikilos sa panahon ngayon. Mas maganda kung parehong kumikilos ang mag-asawa para mas lalong umunlad pa ang kanilang pamumuhay. Iyon ang dahilan kung bakit nakarating na nga siya ng 30 ay wala pa siyang asawa. Binuhos kasi niya ang kanyang buhay sa pagtatrabaho, negosyo at syempre ang pagta-travel. Ang pag-travel sa iba't ibang bansa ang isa sa mga naging goals niya kapag yumaman na siya. Ito na rin syempre ang nagsisilbi niyang treat para sa kanyang sarili dahil sa mga hard work na ginawa niya. Syempre, matindi rin ang pag-iipon na kanyang ginawa. Sa katunayan nga, pwede na siyang magpatayo ng sariling malaking mansyon sa dami ng kanyang naipong pera. Nakahiwalay ang lahat ng mga perang naipon niya sa mga perang ginagamit niya sa pagta-travel. Nang makarating na si Bea sa kanyang kotse, agad niyang pinaandar ito. Sasayangin na lang niya ang oras sa pamamasyal sa ibang lugar kesa hayaan ang sarili na mapahiya sa family reunion nilang iyon. Habang nagmamaneho palabas ng parking lot, nakakita siya ng babaeng nakaputing kimono at may hawak na pulang wagasa. Isang uri ng payong na makikita sa Japan. Kahit nasa malayo, kitang-kita niya ang malaking ngiti ng babae na gumuguhit sa mukha nito. Ubod din ng kapalang puting make-up nito na pumapantay sa puti nitong damit.
Nakaharang ito sa daan palabas. Makailang ulit na nga niya itong ginamitan ng busina ng sasakyan pero ayaw nitong umalis sa kinatatayuan. Napilitan na lamang siyang lumabas ng kanyang kotse para lapitan ito. Ngunit pagkababa pa lamang niya, may nasilayan siyang kagimbal-gimbal. May mga galamay na lumabas sa payong ng babae. Tila mga galamay ito ng isang dambuhalang pugita. Humaba iyon ng humaba hanggang sa pumulupot na sa katawan niya. Sindak na nagsisigaw si Bea. Bago pa siya makasigaw ay may galamay ding pumasok sa bibig niya at dire-diretso hanggang sa loob ng kanyang lalamunan. Hindi rin nagtagal, tumirik ang kanyang mga mata at unti-unting lumuwa iyon mula sa mga sisidlan. Pumasok pa ang ibang galamay sa parte ng katawan niya na may butas gaya ng tenga, ilong at pati sa loob ng pagkababae niya. Patuloy namang nakangiti ang mahiwagang babae habang nakikitang nangingisay ang katawan ni Bea at nagtatalsikan ang dugo sa ere. Ilang sandali pa bumagsak na ito na wala ng mga mata. Wasak ang bibig, ilong at tenga. Unti-unti namang sinipsip ng mga galamay ang lahat ng dugo, buto at maging ang lamang loob nito sa katawan. Di nagtagal, ang katawan ni Bea ay nagmistulang lobo na nawala ng hangin. Nawala na ang laman sa loob niya. Ang misteryosong babae naman ay lalo pang lumaki ang ngiti habang nagwawala sa tuwa ang mga galamay sa loob ng payong nito. Sa panahon ngayon, hindi na alam ni Jasper kung ano ang mas mahirap. Ang makahanap ba ng trabaho o makahanap ng jowa? Paano ba naman kasi? Pareho pa kasi siyang wala nito. 5 buwan na rin ang nakalipas mula nang siya'y graduate. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya pinapalad sa mga pinasahan niya ng applications. Mahigit 100 resume na nga ang ipinasa niya sa iba't ibang sites at hindi na rin mabilang ang mga establishmentong nilakad niya para matanong kung hiring ba sila. May ilang mga nag-imbita sa kanya for initial interview pero lahat ng mga ito ay nagsabing tatawagan na lamang daw siya. Dahil dito, sobra na siyang napanghihinaan ng loob. Mabuti pa nga daw yung isang kakilala niya natanggap agad sa trabaho dahil lamang merong backer ito. Iyon kasing supervisor ng kumpanyang iyon ay kakilala ng tito nito kaya madali itong naipasok doon. Nang hindi na siyempre dumaraan sa natural na proseso. Samantalang siya, dahil nga mahirap lamang, walang mga kakilala, walang backer, napakahirap makapasok ng trabaho. At kung gaano kahirap makahanap ng kumpanyang tumatanggap ng fresh graduate, ganun din kahirap ang dinaranas niya sa paghahanap ng jowa noong nag-aaral pa siya. Minsan nga'y napapaisip na lamang si Jasper. Matalino naman siya. Maputi, matangkad at halos lahat na nga yata ay nasa kanya. Sa sobrang gwapo at talino nga niya, ang daming nahihiyang lumapit sa kanya dahil iniisip nilang hindi niya ka-level ang mga ito at baka isnabin lamang daw niya ang mga ito. Kung alam niyang ganito lang ang mangyayari, sana pala hindi na lang siya naging sobrang talino at gwapo. Ito ang dahilan kung bakit noong nag-aaral pa siya ay wala rin siyang naging jowa. Halos lahat kasi talaga'y natatakot sa kanya. Ang iba'y naiilang, nahihiya, kinakabahan.
Yung iba naman, lagi siyang pinagkakamalang may jowa na kaya hindi na siya tinatangkapang kausapin. Basta kung dati ay paghahanap lamang ng jowa ang pinoproblema niya, ngayon pati ang paghahanap ng trabaho. Hanggang isang araw, dumating ang kaibigan ng tatay niya na balikbayan. Nang malaman nito na wala pa rin siyang trabaho magpasa hanggang ngayon, may ibinigay itong kumpanya sa kanya na pwede raw niyang puntahan. Isa daw itong hotel at marami raw itong kakilala roon. Hindi na rin nagdalawang isip pa si Jasper. Doon pa lang nakapasok ng trabaho ang binata. Kung hindi pa nga dumating yung kaibigan ng tatay niyang balikbayan, ay wala ngang makakatulong sa kanya para makahanap at makapasok ng trabaho. Sa madaling salita, backer din ang dahilan kaya nakapasok siya roon. Ganito nga ba talaga sa panahon ngayon? Palakasan na lamang ng backer ang labanan at baliwala na ang diploma o diskarte na pinagtatalunan ng iba. Nako, hindi na bale. Wala na lamang siyang pakialam doon. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay meron na siyang trabaho at tapos na ang problema niya. 7 taon ang lumipas. Isa ng manager si Jasper sa hotel na pinagtatrabahuhan niya. Dahil sa malaking ambag niya sa kumpanya ay samot-saring promotion ang natanggap niya. 30 anyos na rin siya ngayon, pero kahit gaano man siya kayaman, isang bagay pa rin ang wala sa kanya. At ito ay jowa. Oo. Hanggang sa puntong iyon ay single since birth pa rin siya. Ewan ba niya, pero mula nang makapagtrabaho siya, hindi na niya gaanong naaasikaso ang love life niya. Masyado siyang nag-focus sa pag-iipon, pagpapayaman at pagtulong sa kanyang mga magulang. Ngayon nga lang niya naalala na wala pa pala siyang jowa. Lahat ng mga kasamahan niya sa trabaho ay may mga jowa at yung iba nga ay may asawa na. Kaya ganun na lamang paminsan ang pagkainis niya. Lalo at kapag nakaka-relate pa siya sa mga kwento ng Red Diaries Tagalog Love Stories dahil hindi din tuloy niya maiwasang isipin sa kung ano nga ba talaga ang mali sa kanya. Paminsay natatamaan pa siya sa mga kwento ng naturang YouTube channel. Dahil dito, hindi rin tuloy niya maiwasang matukso. Kalalaki raw niyang tao pero bakit hindi pa siya nanliligaw? Hanggang sa nadidinig na nga lamang niya sa mga usap-usapan na meron ding kumikwestiyon sa kanya kung siya ba'y bakla. Na bad trip tuloy si Jasper. Marangal siyang nagtatrabaho sa loob ng mahigit 7 taon. Tapos sasabihan lamang siya ng ganito? Ano naman din daw ang masama kung single pa rin siya sa edad na 30? Hindi ba pwedeng gusto lang niyang magpayaman para pagdating ng panahon na makikilala na niya ang the right one, ang babaeng para sa kanya't nakalaan? Kayang-kaya na niya itong buhayin at itaguyod, maging ang kanilang magiging bunga. Buti na lang ay uwian na. Imbes na makipagkwentuhan pa ay nauna nang lumabas ng hotel si Jasper. Wala na rin siyang oras makisabay sa biruan ng mga ito tungkol sa mga wala pang jowa. Gusto na lamang niyang magpahinga kaysa makipagplastikan sa mga ito. Habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan, napalingon siya sa hindi kalayuan at may nakita siya. Isang babaeng nakaputing kimono ang umagaw sa pansin niya. Nakatayo lamang ito malapit sa isang puno. May hawak itong wagas sa umbrella na kulay pula. Nagtaka siya sa itsura ng babae at noong una
Inakala niyang galing lamang ito sa mga cosplay. Kahit nasa malayo din ito ay kitang-kita niya ang napakalaki nitong ngiti na halos abot hanggang tenga. Nawirduhan at kinilabutan siya kinalaunan. Binilisan na lamang niya ang paglalakad para makarating na sa kanyang sasakyan. Ngunit paglingon niya sa panibagong direksyon ay laking gulat niya nang makitang nakaharang na roon ang babae, pero sa pagkakataong iyon mas lalo pang lumaki ang bunganga nito sa pagkakangiti sa kanya. Nagsimula nang kumabog ang dibdib ni Jasper. Ilang sandali pa'y unti-unting namilog sa sindak ang kanyang mga mata dahil mula sa loob ng payong na hawak ng babae ay kitang-kita niya ang paglitaw at paglabas ng mga galamay ng pugita. Dumarami iyon habang tumatagal at humahaba. Bago pa siya makagawa ng aksyon, nabihag na siya ng mga galamay na ito. Natumba na lamang siya sa lupa at hindi na siya makagalaw, at kahit anong sigaw ni Jasper ay tila walang nakakarinig sa kanya. Hindi nagtagal, segundo ang bilis. Ang mga galamay ay isa-isa nang pumasok sa kanyang bibig, ilong, tenga at maging sa kanyang puwitan. Binutas pa nito ang damit niya. Sindak na nagsisigaw si Jasper, pero ang sigaw niya ay naging isang igik din hanggang sa unti-unti iyong maglaho nang maramdaman niya na pumapasok na ang mga galamay sa kanyang lalamunan. Unti-unting napamulagat ang kanyang mga mata hanggang sa biglang lumuwa iyon at tumalsik na lang sa kung saan. Nagsimula na ring magsitalsikan ang dugo sa kanyang ilong, tenga at iba pang parte ng katawan na may butas. Naging mabilis ang pangyayari. Walang nakakita sa kanya kung paano hinigop ng mga galamay na iyon ang lahat-lahat. Dugo, laman at maging ang mga buto nito sa katawan. Makalipas ang mahabang sandali, nagmistulang lobo siya na parang nawalan ng hangin. Naging kahindik-hindik at kalunos-lunos ang kanyang anyo. Lumaki muli ang bibig ng babae at lumagpas na sa tenga nito ang nakapangingilabot nitong mga ngiti. Humalakhak naman sa tawa ang mahiwagang babae habang nagwawala rin sa tuwa ang mga galamay na nagtatago sa loob ng pulang payong nito. Bukod kina Bea at Jasper, marami pang sumunod sa tawag ng nilalang na kung tawagin ay Rukawuki. Isa itong uri ng demonyo na pinaniniwala ang bumababa sa lupa at nagtatago sa isang disguise para makahanap ng taong magiging pagkain nito. Ang babaeng may hawak ng payong ay hindi isang demonyo. Isa lamang itong ilusyon at instrumento na ginagamit ng Rukawuki para linlangin ang tao. Dahil ang totoong demonyo ay ang mga galamay mismo na nagtatago sa loob ng payong. Ang Rukawuki ay may pagkakahalintulad sa itsura ng isang pugita. At ang kinakain nito ay ang mga tao na hindi pa nagkakaroon ng asawa o sumasailalim sa sagradong kasal pagkatuntong ng edad na 30. Ayon sa mga makalumang paniniwala, humihina raw ang spiritual protection ng isang tao kapag umabot na ito sa edad na 30 o yung hindi pa naikakasal sa kahit na sinong tao. Ang basbas mula sa kasal ang isa sa mga nagpapalakas sa spiritual protection ng tao laban sa masasamang elemento. Kapag hindi ito nakamit, magiging vulnerable ang kahit na sino sa mapaminsalang demonyo na ito.
Kaya naman ang mga taong wala pang nararanasang pag-ibig o kasal sa nasabing edad ay mas nagiging lapitin ng lagim na daladala ng Rukawuki sa mundo. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kung nasa 30 anyos ka na at wala ka pang asawa, mag-ingat ka na. Baka hindi mo alam, ang Rukawuki ay nasa paligid mo na.